Nasaan ang singsing ko? Sino nagnakaw ng singsing ko? Bulalas ni Olga habang aligagang hinahanap ang kanyang mamahaling diamond ring sa kanyang kwarto. Dahil sa lakas ng kanyang boses ay nakuha niyang atensyon ng kanyang fiancé na si Tom at ilang kapamilya kaya dali-dali silang nagtungo sa silid na kinaroroonan ni Olga. Olga, what's wrong? Rinig na rinig ang boses mo sa labas. Ano bang nangyayari? Tanong ng kanyang ina na si Doña Thelma. Mom, yung diamond ring ko na naregalo pa sa akin ni Tom, nawawala. Andito lang yun at sigurado ako kung sinong kumuha nun. Anas ni Olga. Nagkatinginan naman silang lahat. Napakunot pa ang kanilang mga noo at nagtataka kung sino nga ba ang tinutukoy ni Olga na kumuha ng mamahaling diamond ring niya. Han, huwag ka munang basta-bastang magbintang, sabi naman ni Tom. Han, sigurado ako. Siya lang ang pumasok sa kwarto ko. Siya lang ang pumasok dito. At alam ko ang posibleng dahilan kung bakit niya magagawa yun. Teka, sino bang tinutukoy mo? Tanong ni Tom. Lahat naman sila ay nakaabang sa sasabihin ni Olga. Lahat sila ay naghihintay kung sino ba ang tinutukoy ng dalaga. Si Maggie! Yung head waitress sa baba. Siya lang ang pumasok dito sa kwarto ko. Napakunot naman ang noon ni Tom sa pagtataka. Si Maggie? Imposible, sabi naman ni Tom. Dati niyang nobya si Maggie, kaya kilala niya ang dalaga. Alam niya sa sarili niya na hindi yun magagawa ng dalaga base sa kanyang pagkakakilala rito. At bakit hindi? So mas kinakampihan mo pa siya kaysa sa akin? Pinapalabas mo bang nagsisinungaling ako? Tas kilay na tanong ni Maggie. That's not what I meant. Sige, para makasigurado tayo puntahan natin siya sa baba. Paalisin na rin natin sila para malaman na rin natin ang totoo. Magnanakaw! Malakas sa sigaw ni Olga kay Maggie. Napatingin naman lahat sa kanya. Maging si Maggie ay nabigla sa tawag sa kanya ni Olga. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Si Margaret Oliveros, o kung tawagin ng lahat ay si Maggie, ay isang magaling na waitress na nagtatrabaho sa isang sikat na restaurant. Independent at sanay na mag-isa sa buhay. May kanya-kanya na rin kasing pamilya ang kanyang mga magulang kaya naman natuto na siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Lumaking matatag at may paninindigan. Maprinsipyo at may dignidad. Maggie, kanina pa nakatingin sa iyo yung matandang lalaki sa dulong table. Type ka yata. Mukhang mayaman. Mahinang sabi sa kanya ni Pamu, waitress din doon. Napakunot naman ang noon ni Maggie. Tama bang lukuhin ako sa iba? Baka nakakalimutan mo may nobyo na ako. At si Tom yon. Si Tom lang ang gwapo at mabait sa paningin ko. Siya lang. Sagot naman ni Maggie. Ang sabi ko mayaman. At saka sinasabi ko lang naman na agad mo namang naisingit si Tom baby mo. Siya nga pala, speaking of, parang madalang na yata siyang dumadalaw dito ah. LQ kayo? LQ? Naku hindi ah. Busy lang daw siya sa pinapagawa sa kanya ng daddy niya. Alam mo na, mga negosyo. Sa dami ba naman ng negosyo nila, hindi na sila magkanda o gaga kung alin ang uunahin nila. Sagot naman ni Maggie. Nako, baka mamaya ibang negosyo ng ginagawa niyan ha? Baka mamaya, dalawa na pala kayo. Mag-ingat ka. Gaya nga ng sabi mo, gwapo at mabait pa naman yan. Baka hindi lang sa'yo mabait yan. Pabirong sabi naman ni Pamu. Bahagya namang napaisip si Maggie ngunit na naig pa rin sa kanya ang hindi magagawa ni Tom yon kahit na 3 buwan pa lamang silang magkasintahan. Mabait ang pagkakakilala niya kay Tom kaya palagay ang loob niya na kailanman ay hindi siya magagawang lokohin ito. Samantala,
Yung lalaki namang tinutukoy ni Pamu na laging nakatingin sa kanya ay halos araw-araw na ring nandun sa restaurant na yon. At tama siya. Dahil talaga sa kanya kung bakit laging naroon ang matandang lalaki. Wala rin naman kasing lalaking hindi mahuhumaling sa taglay na ganda at alindog nitong si Maggie. Kaya naman, hindi nila masisisi kung mapabata man o matanda ay nahuhumaling sa kanya. Nang sumunod na araw, habang nasa trabaho si Maggie, ay sorpresa namang nagtungo doon si Tom. Happy Matsuri! Mahinang sabi ni Tom kay Maggie habang naroon sila sa may back door ng resto. Napabalikwas naman si Maggie dahil sa gulat kaya naman napaharap siya sa lalaki. Pagharap naman niya ay mabilis na siyang hinalikan ni Tom sa kanyang mga labi. Hindi na siya pumalag pa dahil gusto rin naman niya yon at miss na rin niya si Tom. Ilang araw na rin kasi silang hindi nagkikita kaya sabik na rin siya sa mga labi ng lalaki. Bakit ngayon ka lang nagparamdam? Tanong ni Maggie nung kumalasa siya sa pagkakahalik. Diba, sinabi ko na sa'yo, sobrang daming pinapagawa ngayon ni Daddy. Wala rin kasi siyang ibang maaasahan kundi ako lang. Kaya I have no choice kundi sundin siya. At saka ang mahalaga ay nandito na ako ngayon. At naaalala kong mansari natin. Wika naman ni Tom habang hinahaplos-haplos pa ang mukha ni Maggie. Ngumiti na lamang si Maggie at hindi na sumagot pa. Mahal na mahal niya kasi si Tom kaya naman isang paliwanag lang nito ay tanggap niya na. Asus, isang paliwanag mo lang ay okay na ako. Siyempre, mahal na mahal kita eh. I love you, mahal. Sagot ni Maggie tsaka muling inalikan ang mga labi ni Tom. Siya nga pala, di ba day off mo bukas? Tanong naman ni Tom. Oo, mahal, bakit? Tugon naman ni Maggie. Bukas kasi ang uwi ng pinsan kong si Kenji. Yung madalas kong ikwento sa'yo na loko-loko kong pinsan. Ah, okay. So uuwi na siya bukas? Tanong naman ni Maggie. Oo, at ako magsusundo sa kanya sa airport. Samahan mo naman ako para mag-celebrate na rin tayo bukas. Okay lang ba sa'yo? Sabi naman ni Tom. Bahagya namang napaisip si Maggie. Wala rin naman akong gagawin bukas, kaya sige, sasamahan kita. Sagot naman ni Maggie. Okay, good. Mag-e-enjoy tayo bukas. Sabi ni Tom. Nang sumunod na araw, gayak na sana si Maggie para sa usapan nila ngayon ni Tom nang biglang tumawag sa kanya si Pamu. Hello, Maggie. Bungad ni Pamu sa kabilang linya. Oh, Pamu, napatawag ka. Tugon naman ni Maggie. Hinihintay na lang sana niya si Tom na sunduin siya. Maggie, kailangan mong pumasok. Ngayon pa lang dating ng bisita ni boss at ikaw ang sabi ni boss na mag-assist sa kanila. Napaawang naman ang labi ni Maggie. Ano? Pero may date kasi kami ngayon ni Tom at nangako ko sa kanya. At saka papunta na siya rito. Paano yun? Basta, unahin mo muna to. Sandali lang naman to sila, panigurado at pagkatapos nila, pwede ka nang umalis. Basta ma-assess mo lang sila, yun ang importante. Wika ni Pamu. Hindi naman malaman ni Maggie ang kanyang uunahin. Mahal niya ang trabaho niya pero mahal din niya si Tom. At importante sa kanya ang araw na to. Pero gaya nga na sinabi ni Pamu, kapag boss niya na ang may sabi, ay hindi na siya makakatanggi pa. Ay, sige na. Sasabihin ko na lang kay Tom, basta madali lang yan ha. Oo, bilisan mo na. Oo na. Pagkababa ni Maggie ng phone ay sakto namang dating ni Tom. Mahal, bungad ni Tom sa kanyang nobya sabay halik sa labi nito. Mahal, tumawag si Pamu. Malungkot na sabi ni Maggie. Oh, bakit daw? Tanong naman ni Tom. Ngayon palang dating ng bisita ng boss namin. Ang request daw ni boss ay ako raw ang mag-assist sa kanila. Pwede bang sumaglit muna ako doon, mahal? Mabilis lang yon, promise. Hiling naman ni Maggie. Kaagad naman sumagot si Tom. Oo naman. Actually, nag-message din sa akin yung loko-loko kong pinsan na si Kenji. Huwag ko na raw siyang sunduin at kaya na raw niyang mag-isa. At saka isinama raw siya ng isa niyang kaibigan sa lakad nila ngayon. Pagbibigyan muna raw niya. Magkikita na lang kami sa bar mamaya. At syempre, isasama kita. Tila nabunutan naman ng tinik sa dibdib si Maggie at gumaan ang pakiramdam sa sinabing yon ni Tom.
Mabuti na lang at magulo rin kausap ang pinsan niyang yun, kaya naman makaka-duty pa siya ng maluwag sa loob at hindi napipilitan kahit na papaano. Naku, mabuti naman. Nag-aalala nga ako kasi baka magalit ka. Alam mo na, mahalaga naman sa atin ang araw na to tapos duty pa ako. Kaya sobra talaga akong nangamba kanina. Huwag ka na mangamba, mahal ko. Sige na, at ihahatid na kita para matapos ka na ng mas maaga. Matapos ang pag-usapan na yon ay umalis na rin sila. Pagkahatid ni Tom kay Maggie ay umalis na rin ito. Habang si Maggie naman ay dali-daling nagtungo sa loob. Pamo! Tawag ni Maggie kay Pamo. Lumingon naman kaagad si Pamo sa kanya. Maggie! Sus ko, mabuti na lang dumating ka. On the way na sila. Halika na. Mag-ayos na tayo ng function room. Mabilis na rin kumilos si Maggie at nagtungo na sa function room. Ilang sandali pa na matapos na sila sa pag-aayos, ay sakto namang dumating na ang mga bisita ng kanilang boss. 5 lalaki at 1 babae ang mga bisita. At kabilang doon si Kenji de Guzman. Sinalubong na rin sila ni Pamo at Maggie. Kilig na kilig pa nga itong si Pamo dahil sa kagwapuhan ni Kenji, mukha kasi itong leader ng mafia at literal na bad boy. Lalong dumagdag pa sa kanyang kaastigan ng hikaw sa kaliwang tenga nito at tattoo sa braso hanggang leeg. Kabaliktaran ng itsura ni Tom. Totally good boy kasi ang dating ni Tom. Wala namang reaksyon si Maggie dahil, syempre, para naman sa kanya, si Tom lang ang gwapo. Nang makapasok na sila sa function room ay naiwan na rin sa loob si Maggie upang asikasuhin sila. Nagsimula na rin si Maggie na mag-serve ng mga inumin. Sir, ito na pong coffee ninyo. Allergic ako sa kape. Diretsong sabi ni Kenji kay Maggie, sabay alis ng kanyang shades at tingin dito. Napatitig din naman si Maggie sa mga mata ng binata na may mahahabang mga pilikmata at makapal na kilay. Kulay brown din ang kulay ng eyeball nito at animoy nakainom dahil sa namumungay niyang mga mata na natural lang naman sa kanya. Ilang segundo rin silang magkatitigan nang pumitik na si Kenji sa harap ng mukha ni Maggie. Hey! Ano? Tititigan mo lang ako? Taas kilay na tanong ni Kenji kay Maggie. Umiwas naman kaagad ang tingin si Maggie. Ganun po ba? Okay po, ano po bang inumin na gusto ninyo? Tanong naman ni Maggie. I want tequila. Sagot naman kaagad ni Kenji. Okay po, kukuha lang po ako, sandali lang po. Nagtitimbing sabi naman ni Maggie tsaka tumalikod na sa lalaki. Pagkalabas naman ni Maggie ay abot-abot ang inis niya at doon nagmaktol sa may counter. Tequila nga. Kakapisit. Akala ko ba coffee lahat ang iniinom nila? Inis na sabi ni Maggie. Kaagad naman siyang inabutan ng tequila ni Pamo. Oo, yun ang sabi ni boss, diba? Bakit? Sino ba humihingi ng tequila? Tanong naman ni Pamo. Di yung... Ituturo pa sana ni Maggie si Kenji, ngunit sakto naman na nakatingin din pala sa kanya ang lalaki. Babasagin kasi ang function room na yon kaya kita nila ang nasa loob at labas nito. Talagang nakatingin pang impacto. Yung mayaban na yun, no? Sinabihan mo na gwapo kanina, yun. Ang choosy at ang yabang. Inis na sabi ni Maggie. Sinundan naman ni Pamo ang tingin at ang direksyon ng mga mata ni Maggie. Ay, si Mr. Pogi pala. Sus ko, Maggie. Ikaw ang choosy. Kung alam ko nga lang na ganyang kagwapo ang mga bisita ni boss, naku, hindi na sana kita tinawag at ako na lang nag-assist. Gwapo-gwapo niya nga o ayaw mo pa. Saad ni Pamo, habang nakatingin rin sa lalaki. Ay nako, kung pwede nga lang din ano, di sana namamasyal na kami ngayon ni Tom at hindi na ba bad trip ng dahil sa lalaking yan. Akala mo kung sino? Siya, sige, bye na. Ibibigay ko na tong tequila. Laklakin niya lahat. At muli ay bumalik na si Maggie sa loob ng function room. Sir, eto na pong tequila ninyo. Magalang na inabot ni Maggie ang bote ng tequila kay Kenji. Ngunit lalo siyang nainis sa sinabi nito. I said wine. Paano naging tequila ang wine? Tanong ni Kenji. Napaawang naman ang bibig ni Maggie tsaka napangisi. Napatingin na rin sa kanya ang ibang mga kasamahan doon ni Kenji at ngayon ay siya na ang sentro ng atraksyon. Sir, ang sabi niyo po ay tequila at hindi wine?
Baka kayo po nagkakamali? Mariin at mabagal na sabi ni Maggie. So, what do you mean? Nagsisinungaling ako? Taas kilay na tanong naman ni Kenji. Hindi naman po sa ganon, pero sandali muli siyang tumingin sa mga mata ni Kenji. Malinaw naman sa kanya na tequila talaga ang sinabi nito kanina at hindi wine. Kaya sa palagay niya ay pinaglalaroan lamang siya ng kumag na ito. Magpaganon pa man sa pagkakataon na to ay wala na siya sa lugar na ipaglaban ng panig niya dahil kaibigan ito ng boss niya at paniguradong isang pagkakamali lang niya ay isusumbong siya ng mga ito at kapag nangyari yon ay maaaring mawalan siya ng trabaho. Kaya naman kahit nagigil siya sa lalaki ay pilit na lang niyang pinapakalma ang kanyang sarili at sumang-ayon na lang siya sa kalokohang iyon ni Kenji. Okay po, naaalala ko na po. Wine nga pong hinihingi ninyo at hindi tequila. Ako po nagkamali. Ipagpuamanin niyo po ang kamalian ko. Ikukuha ko na lang po kayo ng wine. Mariin at mabagal na sabi naman ni Maggie. Na makalabas si Maggie ay napatawa naman si Kenji. You're so bad, Kenj. Trip mo si ate girl, ha? Kakabalik mo lang ng Pilipinas, pinapairal mo agad ang pagkapasaway mo. Sabi naman ng isa niyang kasama. Tatawa-tawa lang naman si Kenji habang nakatingin pa rin sa kinaroroonan ni Maggie na tila ba nang aasar pa. Samantala, galit na muling humingi ng wine si Maggie kay Pamu. Pamu, wine nga. Samahan mo na rin ang lason. Galit na sabi ni Maggie na nanginginig na rin ang mga kamay sa inis. Oh, akala ko ba tequila? Nagtatakang tanong naman ni Pamu. Visit nga eh. Ginawa pa akong bingi. Wine daw ang sabi sa akin. Malinaw pa sa crystal clear na tubig ang rinig ko na tequila ang hinihingi niya at hindi wine. Grabe Pamu. Konti na lang talaga, bibinggo na sa akin ng mokong na yon. Habang inis na inis si Maggie ay pansin naman niya ang tahimik na si Pamu at namimilog na ang kanyang mga mata na nakatingin sa likuran ni Maggie. Hoy, bakit ka ganyan? Para ka nakakita ng multo, sabi ni Maggie. Ngunit nanatili pa rin si Pamu sa ganoong reaksyon, kaya naman marahan na rin tiningnan ni Maggie ang kanyang likuran at sa sandaling yon ay tila gumuho ng mundo ni Maggie. Naroon si Kenji at siguradong narinig niya lahat ang mga sinabi ni Maggie patungkol sa kanya. Sir, kanina po kayo dyan? Nauutal na sabi ni Maggie habang nakatingin pa rin kay Kenji. Mabilis na rin niyang kinuha ang wine tsaka iniabot na sana sa lalaki. Ito nga pala yung wine niyo, sir. Dagdag ni Maggie na may peking mga ngiti. Sa halip na tanggapin ay inirapan na lang siya ni Kenji. Is this your way to treat your guest? Well, ayoko niyan. At lahat ng narinig ko ay sigurado makakarating kay Rigor, ang may-ari ng restaurant. Sambit ni Kenji, sabay talikod at saka ngumisi. Abot-abot naman ang kaba ni Maggie ng mga oras na yon. Kailangan niyang gumawa ng paraan para mapigilan ang binabalak ni Kenji. Kailangan niyang gumawa ng paraan para hindi siya maisumbong ng lalaki sa kanyang boss. Kaya naman hinabol niya si Kenji hanggang sa paglabas nito. Sir, sandali lang! Sir! Sigaw ni Maggie. Naabutan niya si Kenji at kaagad niyang hinila ang kamay nito. Napatingin naman doon si Kenji. Sandali lang po! Sorry na, okay? Sorry na, hindi ko na uulitin. Promise, cross my heart. Hope you die. Ano? Hindi. Ang ibig kong sabihin, I cross my heart. Hindi ko na ulit gagawin yun, please. Huwag niyo lang akong isumbong. Sa inyo na kasalari ang trabaho ko, ang income ko, ang buong buhay ko. Please, sir. Gagawin ko ang lahat. Huwag niyo lang akong isumbong. Pagmamakaawa ni Maggie kay Kenji. Lahat nga ay handa niyang gawin sa pagkakataon na to, pakinggan lamang siya ng lalaki. Sigurado ka? Lahat gagawin mo? Tas kilay naman na tanong ni Kenji. Tumangu-tangu naman si Maggie. Opo, lahat gagawin ko. Please, huwag niyo lang po ako isumbong. Sandaling nag-isip si Kenji ng ipapagawa niya kay Maggie. Natatawa pa nga siya sa naiisip niya at napapakunot na lamang ang noo ni Maggie sa kanya.
Hindi dapat siya mag-react at magsungit dahil ang goal niya ngayon ay maging mabait kay Kenji para hindi siya isumbong nito. Okay. Dahil medyo madumi ng sasakyan ko, ikaw ang mag-car wash niyan. Tara. Pagkasabing yon ay sumakay na ng sasakyan si Kenji. Hindi na rin nakaimik pa si Maggie at sumunod na rin sa lalaki. Kahit ayaw niya ay napilitan na rin siya para matigil na rin ang kahibangang ito ni Kenji. Ilang sandali pa ay nagtungo sina Kenji sa isang car wash kung saan sila ang kusang maglilinis ng kanilang sasakyan at magbabayad na lang sa machine. Simulan mo na. Yan ang hose. Umupo si Kenji sandali sa may bench at pinanood si Maggie. Sinama naman siya ng tingin ni Maggie tsaka inirapan. Pwisit na lalaki to. Akala mo kung sino? Utusan ba naman ako? Basta talaga mga amboy, mga walang modo. Masahol pa sa walang pinag-aralan. Mahinang sabi ni Maggie sa kanyang sarili. Sumigaw naman si Kenji. Hoy, bilisan mo dyan! Bubulong-bulong ka pa dyan. Napalingon naman sa kanya si Maggie. Opo, eto na, bibilisan na. Wala rin namang hindi kakayanin si Maggie. Wala rin siyang kaarte-arte sa katawan kaya lahat ng bagay ultimo gawaing panlalaki ay alam din niya at kaya niyang gawin. Basic nga lang to kay Maggie kaya naman mabilis niya itong natapos. Sir, tapos na. Malakas na sabi ni Maggie kay Kenji. Tumayo na rin si Kenji at pinagmasta ng kanyang sasakyan na pulidong pinaliguan ni Maggie. Oh, sir, quits na tayo ha. Malinis na yan. Basta ipangako niyo sa akin, hindi niyo na ako isusumbong. Maamong sabi naman ni Maggie. Napatingin naman sa kanya si Kenji. Yung tingin ba na nakakatunaw? Malalim at malagkit lang siyang tiningnan nito kaya naman si Maggie na ang umiwas. May ipapagawa pa po kayo, sir? Nauutal na tanong naman ni Maggie kay Kenji. Wala na. Matipid na sagot naman ni Kenji at saka pumasok na sa loob ng kanyang sasakyan. Hoy! Hindi mo ba lang ba ako ibabalik sa restaurant? Sigaw ni Maggie mula sa labas. Nakita lang niyang umisi si Kenji sabay kindat sa kanya at tuluyan ang pinaharurot ang sasakyan papalayo sa kanya. Ay, hambog talagang lalaking yon. Akala mo kung sino? Nakakainis. Hindi naman gwapo. Mas gwapo pa rin ang Tom ko, no? Wala ka pa sa kalingkingan nun. Malakas sa pagmamaktol pa ni Maggie. Samantala, kinagabihan, nagkita na rin sina Tom at Kenji sa bar na paborito nilang puntahan. Bro, welcome back! Parang good mood ka ngayon ah. Bati ni Tom kay Kenji sabay yakap at tapik sa likod. Oo bro, I had a very good first day here in Cebu. By the way, akala ko ba kasama mo ang girlfriend mo? Tanong naman ni Kenji. Baka mamaya-maya pa yun kaya habang wala pa siya, manchiks muna tayo. Just like before. Na-miss mo? Paghahamon naman ni Tom. Napatingin naman sa kanya si Kenji. Baliw. Paano pag nahuli ka ng girlfriend mo? Usisa naman ni Kenji sabay shot ng beer. Ano ka ba? Sa sobrang bait nun at sa sobrang pagmamahal sa akin, naku, halos sambahin na nga ako nun at ituring na santo. Utu-utu yun bro. Sinasabi ko sa'yo. Pinapakisamahan ko lang siya because of her damn beauty. One of a kind bro. Talagang kahit sino yung mahuhumaling kaya nakakapanghinayang naman kung iba lang makikinabang sa kanya. Mayabang pang sabi ni Tom. Ngayon ay tila lumalabas na ang tunay na kulay ni Tom. Kapag kaharap si Maggie, isang mabait na Tom ang pinapakita niya. Ngunit kapag nakatalikod na siya, lumalabas na ang tunay nitong kulay at pagkatao. So, ibig mong sabihin hindi ka pa nakakascore sa kanya? Muling usisa ni Kenji. Bad trip nga eh. Ayaw pang isuko sa akin. Pero kapag natikman ko na siya, bye-bye na. Sagot naman ni Tom. Binato na lamang siya ni Kenji ng tissue. Baliw. Parang mas malala ka pa sa akin ngayon ah. Tatawa-tawa namang sabi ni Kenji. Hindi naman, mas bad boy ka pa rin sa akin bro. Sagot naman ni Tom at saka nagtawanan na lang sila. Siya nga pala, bakit ka pala masaya ngayon? Ang mga ganyang itsura kakaiba eh, parang ngiting nakakita ng chicks.
Share mo naman bro sabi ni Tom. Bahagya namang napangiti si Kenji. Wala, may unexpected lang akong napagtripan kanina. Nakakatawa siya. Pinaglinis ko pa nga ng sasakyan ko. But, she's totally cute. I think I like her. Pahaging ni Kenji sabay ngiti. At ang ngiting yon ay ngayon palang nakita ni Tom sa mga labi ng kanyang pinsan. Aminado siyang babaero pero tila iba na ang hangin ngayon ni Kenji. Sabi nga ng iba ay may spark. May kakaibang spark sa mga labi ni Kenji at iyon ang kailangan niyang malaman. Kung sino ang dahilan ng mga ngiting yon. I smell something's fishy, ha? Parang naku-curious tuloy ako kung sinong lucky girl na yan. Pabirong sabi pa ni Tom. Maya-maya pa ay nag-ring na ang phone ni Tom. Wait lang bro ha, tumatawag ng mahal ko. Hello, mahal? Oh, nasan ka na? Arin ka na sa labas. Sige. Diyan ka lang at pupuntahan na kita. Wika ni Tom. Si Maggie nga ang tumawag at naghihintay na siya sa may entrance. Bro, dito ka lang ha. Sunduin ko lang ang girlfriend ko. Nasa labas na raw siya. Wait lang. Saad ni Tom at saka tumayo na upang sunduin si Maggie. Ilang sandali pa ay dumating na din doon si Maggie at Tom. Nakaakbay pa nga si Tom sa balikat ni Maggie. Habang ang suot naman ni Maggie ay napakamahabang palda at simpleng t-shirt lamang. Bro, my girlfriend is finally here. Mahal, he's Kenji, my cousin. And bro, this is my girlfriend, Maggie. Pagpapakilala ni Tom. Tila nakakita naman ng multo ang dalawa. Nakatulala sila sa isa't isa at parehong hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Na si Maggie pala na nagugustuhan na sana ni Kenji ay nopya pala ng kanyang pinsan na si Tom. Napakunot na nga rin ang noo ni Maggie dahil ito palang lalaking to na nagpahirap sa kanya kanina ay pinsan pala ng kanyang nobyo. Ikaw? Kunot na sabi ni Maggie. Napansin naman ni Tom ang kanilang malalim na pagtitinginan. Teka, magkakalala ba kayo? Nagtatakang tanong ni Tom sa dalawa. Kaagad namang kumalas ng tingin si Kenji. Hindi ko siya kilala. Kamukha lang pala. Pagtanggi ni Kenji. Sinadya niyang hindi sabihin ang totoo kay Tom dahil ayaw niyang maging mitsa pa ito ng pagkasira ng kanilang relasyon. Lalo pat nabanggit naman niya kanina na nagugustuhan niya ng babae kaya naman baka gagawan pa yun ng issue ni Tom. Kaya minabuti na lang niya na huwag sabihin ang totoo. Sa isip naman ni Maggie baka sinadya nga talaga ni Kenji na hindi na sabihin ang totoo dahil hindi naman niya alam kanina na magkasintahan sila ng pinsan nitong si Tom at baka nga kung ano pang isipin nito. Ako rin, hindi ko siya kilala. Mali lang palang akala ko. Sabi naman ni Maggie at saka naupo na sa may bakanting pwesto sa may couch. Okay. Akala ko magkakilala kayo eh. Sabi naman ni Tom at saka tumabi na sa tabi ng kanyang nobya na si Maggie. Tila nga hindi malaman ng dalawa kung paanong pakikitunguhan ngayon ng isa't isa. Ngunit sa kabilang banda, ang tumatakbo ngayon sa isip ni Kenji ay ang mga sinabi ni Tom sa kanya kanina tungkol kay Maggie. Na paano nito naaatim na sabihin ang mga salitang yon sa kanyang nobya gayong wala naman siyang nakikitang mali rito kay Maggie para lokohin niya. Maaaring boring nga si Maggie pagdating sa kanyang pormahan at batid niyang hindi naman talaga ganito ang tipo ni Tom, pero bukod doon ay wala na siyang ibang nakikita na pwedeng maging dahilan para kaayawan si Maggie ng isang lalaki. Lalo na sa part na sinabi nitong kapag nagalaw niya na si Maggie ay iiwan niya na rin ito. Bigla siyang nakaramdam ng awa sa dalaga. Babaero rin siya at aminado siya sa kanyang sarili. Pero hindi naman siya ganitong kasamang mag-isip para lang makuha ang gusto niya sa isang babae. Sa kabilang banda ay kumuha na rin ng drink si Tom para kay Maggie. Cheers guys! Sa wakas, magkakasama na rin tayong tatlo. Mahal, huwag ka maiilang dito kay Kenji ha. Mukha lang yung mayabang at babaero pero mabait yan. Harmless kung baga. Panimula naman ni Tom. Nagbigay na lang ng peking tawa ang dalawa para naman hindi mapansin ni Tom na may kakaiba sa kanilang dalawa. Pero ang totoo, sa tuwing magkakatagpo ang mga tingin nila, ay nandiliit ang mga tingin ni Maggie sa Ines dahil kapag nakikita niya ang pagmumukha ni Kenji, ay naaalala niya ang ginawa niyang pagpapahirap sa kanya kanina.
Kaya naman, talagang sa tingin ni Maggie ay hindi siya mag-e-enjoy ngayong gabing ito. Huy, mag-usap naman kayo. Nagkakahiyaan pa ba kayo? Tanong naman ni Tom. Nagmaang-maanga na lang si Kenji at kumilos na lang ng normal. Wala sa bokabularyo kong mahiya bro. Anyway, Maggie, ano naman ang nagustuhan mo rito sa pinsan ko? Hindi ka pa ba nagsisisi? Pabirong tanong naman ni Kenji. Mahina naman siyang hinampas ni Tom sa kanyang balikat. What kind of question is that? Gago ka talaga bro. Well, baka mapahiya ka lang sa isasagot nitong mahal ko. Hindi ba Maggie? Pabirong sabi naman ni Tom. Napangiti naman sa kanya si Maggie tapos nang mapatingin na kay Kenji ay otomatiko nang nagbago ang reaksyon ng mukha nito at saka simpleng umirap dito. Oo naman mahal. Kailanman na hindi ako nagsisi at magsisisi na ikaw ang minahal ko. Ikaw ang first boyfriend ko. At sisiguraduhin kong ikaw na rin ang panghuli. Malambing na wika naman ni Maggie. Hindi naman malaman ni Kenji kung bakit bigla siyang nakaramdam ng inis sa sinabi niyo ni Maggie. Hindi niya malaman pero para pang bigla siyang nakaramdam ng selos o ano. Ngunit sa isip niya, bakit naman siya magsiselos? At isa pa hindi dapat. Dahil wala lang naman sa kanya si Maggie. Sa kabilang banda ay bigla namang hinalikan ni Tom si Maggie sa kanyang mga labi at ikinabigla naman ang dalaga. Biglang iwas nga ng tingin si Kenji dahil hindi niya masikmura ang ginagawa ng dalawa, which is dapat naman ay normal lang ito sa kanya. Maya-maya pa may isang babae nang lumapit sa kanila. Si Olga Ocampo, common friend ni Kenji at Tom. Malaking pagkagusto nito kay Tom at noon pa man ay lagi na siyang nagpapapansin sa lalaki. Mayaman din at may pangalan ng pamilya sa industriya. Tom? Kenji? Andito rin kayo? Maarting tanong ni Olga. Nasimpatan naman agad niya ng tingin si Maggie. Oh, Maggie! Andito ka rin pala. Naku, baka maboring ka ha? Sabi pa ni Olga. Nagkatingin na naman silang tatlo. Oops! Just kidding! Natatawang dugtong pa ni Olga. Who's with you? Tanong ni Tom. Oh, I'm with my circle. Pero ngayon, may kanya-kanya na silang kasama kaya ako na lang naiwan dito. Pwede ba ako maki-join sa inyo? Pasimple namang napairap si Maggie. Hindi niya personal na kilala si Olga pero may naririnig na siya tungkol dito at alam din niya na may gusto ito sa kanyang nobyo na si Tom. Kaya naman inis siya sa dalaga. Sure, join us. Para naman may partner tong si Kenji. Sabi pa ni Tom ng pabiro. Hindi ko type si Olga, no? She's not my type. Yahabang mo talaga kahit kailan, Kenji. Parang hindi ka nanulad sa akin nung college tayo, Sabay hampas ang mahina ni Olga sa balikat ni Kenji. Ito naman talaga ang plano ni Olga. Ang i-out of place si Maggie. Wala namang pakialam si Maggie dahil ang importante sa kanya ay siyang pinili ni Tom at hindi si Olga. Anyway, Maggie, you look so gorgeous sa shirt with long skirt mo, Saan mo nabili yan? Bumaling naman ang atensyon ni Olga kay Maggie at parang nangahasar pa. Sumagot naman si Maggie. Umupo siya ng maayos tsaka humawak sa kamay ni Tom at taas kilay na tumingin kay Olga. Okay lang to, Olga. Hindi mo magugustuhan for sure dahil mga mamahalin naman ang tipo mo, diba? Taas kilay pang sabi ni Maggie. Nakangiti na rin siya at pilit na hindi nagpapa-apekto kay Olga. Talaga? Actually, you're wrong. I also love ukay clothes. Bumibili ako niyan tapos pinamimigay ko lang din sa mga yayas ko. Ngayon ko lang nalaman na mga ganyan palang type mo. Minsan bigyan kita kapag bumili ulit ako, ha? Share kayo ng yayas ko. Kahit wag na. May pambili naman ako. Banat naman ni Maggie. Halata sa mukha ng dalawa na nagpipigil lamang sila sa isa't isa. Pero ang totoo ay para bang gusto na nilang gawing sabungan ng bar na yon dahil sa asiwang kanilang nararamdaman. Napapatingin na nga sa kanila sina Kenji at Tom at napapailing na lamang. Samantala, nang humupang tensyon ay sinimulan na rin nilang i-enjoy ang gabi. May tama na rin ang alak si Tom at ganun din si Olga. Mahal, uuwi na ako. Ihatid mo na ako.
Sabi ni Maggie kay Tom, ngunit tila bingin naman ang kanyang nobyo na nakikisabay pa sa sigaw ng karamihan. Mahal, halika na! Pamimilit ni Maggie. Mamaya na mahal, nagsisimula pa lang ang gabi oh! Sagot naman ni Tom. Huminga na lang ng malalim si Maggie at umiiling-iling na lang. Dahil naiinip na rin siya roon at dahil hindi naman talaga siya nakasanayan ng nightlife, kumbaga nakikibagay lang dahil itong hiling ng kanyang nobyong si Tom, ay minabuti na lamang ni Maggie na umalis na lamang doon. Ay naku, bahala ka na nga dyan. Uwi na ako. At tuluyan na tumayo si Maggie at nagbar siya na palabas ng bar. Habang naglalakad na siya naroon na sa may harap ng parking, ay patuloy pa rin ang pagmamaktol niya. Kakabisi talagang gabing to oh. Sa dinami-rami ba naman ng mga tao makakasalamuha ko, yung tao pang bisit sa buhay ko? Kakainis talaga. Pagalit na sabi ni Maggie sa kanyang sarili. Sa kanyang likuran naman ay may lalaking biglang sumagot. I bet, isa ako sa mga wisit na yon? Sabi niya. Napahinto naman kaagad si Maggie. Umikot pa nga ang mata niya nang marinig ang boses na yon dahil pamilyar siya kung sino ayon. Ilang segundo rin siya nakatayo at saka humarap na siya sa lalaki. Bumungad sa kanya ang gwapong si Kenji. Hindi naman siya makapaniwalang mabibigani siya ng ganon sa mokong na yon nang diretso siyang mapatingin sa namumungay nitong mga mata. Sa kabilang banday, hindi na hinayaan pa ni Maggie na mahulog siya sa taglay na karisma ng lalaki kaya naman sinungitan niya ulit ito. Aba, alam mo rin pala na bisit ka. Anyway, aalis na ako. Napaka-boring ng mga tao dyan sa loob. Sabay talikod ni Maggie. Rinig naman niya ang pagpaghigik ni Kenji. Bakit ka nagpapaalam? Umalis ka kung gusto mo. Mayabang pa nitong sabi. Lalo namang nag-init ang mga pisngi ni Maggie dahil sa ines. Hoy, excuse me. Hindi ako nagpapaalam. Sinasabi ko lang dahil baka kako hanapin ako ni Tom. Kung ano-anong iniisip mo dyan. Diyan ka na nga. Sa katuluyan ng umalis si Maggie. Napatawa na lang at napailing si Kenji sa inastang yan ni Maggie. He likes her. Pero, nobya na siya ni Tom. Matinik siya pagdating sa mga babae at sigurado siya na kaya niyang maagaw ang atensyon ni Maggie at mapunta sa kanya. Ngunit kapatid na rin kasi ang turing niya kay Tom. Kaya naman kahit na may something na siyang nararamdaman para kay Maggie, ay minabuti na lamang ni Kenji na itago yon at wag na lamang ipahalata. Noong mga sumunod na araw muli ay hindi na naman nagparamdam si Tom kay Maggie. Ni text o tawag ay wala. Nag-aalala nga siya sa kanyang nobyo dahil kahit busy naman ito dati, ay nagagawa naman pa rin niyang mag-update sa dalaga. Pero ngayon ay wala. As in wala. Kaya naman apektado rin ang trabaho ni Maggie. Hindi na siya ganoong makafocus dahil si Tom pa rin ang naiisip niya. Hanggang sa makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kaibigang si Pamu. Naroon si Pamu sa isang motel kung saan doon nagtatrabaho ang kanyang nobyo. Hello Maggie! Bungad ni Pamu sa kanya na animoy kanina pa niya hinihintay na sagutin ni Maggie ang tawag nito. Oh Pamu, napatawag ka! At saka bakit ganyan ang boses mo? Para kami tinataguan ah! Kunotoan namang tanong ni Maggie. Ang totoo ay parang gano'n na nga. Nagtatago si Pamu dahil baka mamaya ay makita siya ng kanyang sinusundan. Maggie, pumunta ka dito. Nandito ako sa motel na pinagtatrabahuan ng jowa ko. Alam mo to, diba? Pumunta ka dito. Mariing sambit ni Pamu. Abot-abot naman ang pagtataka ni Maggie sa sinabi ni Pamu. Ha? Oo, alam ko yan. Pero bakit naman ako pupunta dyan? Ano namang gagawin ko dyan? Nagtatakang tanong pa ni Maggie. Basta, pumunta ka dito. At dito mo na rin malalaman kung bakit kita pinapupunta rito. Basta bilisan mo na para maabutan mo pa sila. Kahit naman hindi alam ni Maggie ang nangyayari ay napilitan na rin siya pumunta sa motel na sinasabi ni Pamu. Dumoble pa nga ang kaba ni Maggie sa dibdib. Pagkalabas niya ng resto ay wala pa nga siyang maparang taxi na makita niya si Kenji. Hoy! Utal na tawag ni Maggie sa malakas na boses. Napalingon naman si Kenji habang nasa loob ng kanyang sasakyan. Ako bang tinatawag mo? Supladong tanong naman ni Kenji. Dahil mahihingin siyang pabor sa lalaki ay kailangan niya muna maging mabait ngayon. Oo, ikaw nga, sagot naman ni Maggie.
Paalis na sana nun si Kenji pero pinigilan siya ni Maggie. May pangalan ako at hindi Hoy ang pangalan ko. Supladong sagot naman ni Kenji at saka minaneho na ang manibela. Mabilis naman nagtungo si Maggie sa harap ng sasakyan at hinarangan ito. Ibinuka pa nga niya ang kanyang kamay at saka tinitigan ng lalaki sa kanyang mga mata. Hindi naman makapaniwala si Kenji na ganito pala kalala ang saltik nitong si Maggie kaya napakagat na lamang siya sa kanyang pang-ibabang labi. Ibinaba niya ang salamin ng bintana ng kanyang sasakyan at saka sumigaw doon. Ano bang problema mo? Umalis ka nga dyan at may date pa ako. Hindi kita mapapatawad kapag na-late ako. Sigaw ni Kenji. Sa halip na matakot at umalis ay hindi nagpatinag si Maggie. Hindi ako aalis dito. Bago ka makapag-date, samahan mo muna ako sa motel. Malakas na sagot naman ni Maggie at napatingin naman ng ibang tao na napapadaan doon at pasimpleng napapatawa. Namilog naman ang mga mata ni Kenji dahil sa palabas na ito ng dalaga. Motel? Ano bang pinagsasabi mo? Alam kong gwapo ako at malakas ang karisma, pero pumili ka naman ng pagkakataon at lugar para yayain ako doon. Sagot naman ni Kenji. Napakunot naman ang noon ni Maggie. Ha? Anong pinagsasasabi mo? Hindi kita nayayaya doon para dyan sa kalasuan na iniisip mo. May iba akong agenda, no? Sa sandaling yon ay nilapitan na ni Maggie si Kenji at saka nakiusap. Kenji, please, samahan mo ako sa Sunset Motel. Wala na kasi ako ibang masakyan eh. Kailangan ko nang pumunta doon. Kung itatanong mo kung bakit ay hindi ko rin alam ang isasagot sa'yo. Dahil tinawag lang sa akin to ng kaibigan kong si Pamu. Hindi ko nga alam kung anong gusto niyang ipakita pero yun ang gusto ko makita. Kaya please Kenji, nakikiusap na ako. Unahin mo muna ako, please. Pagmamakaawa ni Maggie. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makita ni Kenji si Maggie sa ganoong reaksyon. Nakalmado lamang at hindi masungit. Kaya naman kahit wala naman talaga siyang kadate ay uunahin niya talaga itong si Maggie. Mukhang ang importante. O siya, sige, sakay na. Kahit may date ako ngayon, ikaw ang inuuna ko kaya may utang ka sa akin, ha? Sabi pa ni Kenji. Nagdiwanag naman ang itsura ni Maggie tsaka dali-dali nang sumakay ng sasakyan. Habang nagmamaneho nga ay hindi naman napigilan pa ni Kenji ang mag-usisa. Sino ba naman kasing pupuntahan natin doon? Seryosong tanong ni Kenji. Tahimik na lang si Maggie. Hindi niya malaman kung saan nagmumula yung kabang nararamdaman niya ngayon. Para bang may mangyayari na hindi maganda at yon ang hinihiling niya ngayon na sana ay mali ang kutob niya. Na sana ay mali ang hinala niya. Na sana ay hindi rito involve ang kanyang nobyong si Tom dahil kapag nagkataon, hindi niya alam kung anong magagawa niya. Hindi ko rin alam. Hindi ako sigurado. Pero kung ano man yon, nakahanda ako. Seryosong sagot naman ni Maggie habang pinapanood ang mga poste at punong malalampasan nila. Napatingin na lang sa kanya si Kenji at hindi na sumagot pa. Ilang sandali pa ay nakarating na sina Kenji at Maggie sa motel na tinutukoy ni Pamu. Natanaw na rin sila ni Pamu kaya naman muli tumawag ito kay Maggie. Hello, Maggie. Oh, Pamu, andito na kami. Bakit mo ba ako pinapunta dito? Usisa ni Maggie. Huwag kang bababa ng sasakyan. Palabas na sila. Napakunot pa ang noon ni Maggie. Sila? Sinong sila? Sa sandaling yon ay doon sila nakapark sa hindi kalayuang distansya mula sa motel. Maya-maya pa ay lumabas ng isang kotseng pula at sabay ng laki mga mata ni na Kenji at Maggie. Sigurado sila na ang sasakyan na yon ay pagmamay-ari ni Tom. Ngunit sa isip nilang dalawa, ano nga bang ginagawa ni Tom at kung hindi si Maggie ang kasama niya, sino naman kaya? Mga katanungan ngayon sa isipan ni Maggie na nangangailangan ng tiyak na kasagutan. Maya-maya pa nang tumigil sandali ang sasakyan ni Tom, ay doon nila nakita ang paghahalikan pa ni na Tom at ng kanyang kasama. At ang babaeng yon ay walang iba, kundi si Olga. Si Olga ang kasama ni Tom sa motel na yon. Nang makita ayon ni Maggie ay tila ba kusang nanghina ang kanyang katawan. Kusang naubos ang kanyang lakas. Hindi siya makapaniwalang magagawa ito sa kanya ni Tom.
Nakuha na niya ito ng litrato bilang ebidensya kung sakaling magkaroon na siya ng lakas ng loob na kumprontahin ang dalawa. Ngunit sa mga oras na to, sa nakita niya, wala na siyang ibang gusto pang gawin kundi ang magpakalango sa alak at paglasing. Baka sakaling makalimutan niya ang sakit na nakita niya. Nakaramdam naman ng awa para sa kanya si Kenji. Hindi naman malaman ni Kenji kung paano niya i-comfort ang babae. Noon pa man kasi, sa mga sinabi pa lang sa kanya ni Tom tungkol kay Maggie, ay alam niya nang hindi talaga ito seryoso sa kanya. Kaya hindi malayong magloko nga ito. Lalo pa, at tunay naman na hindi ang mga klase ng babae na tulad ni Maggie ang tipo ni Tom. Kaya naman sa pagkakataong to ay tanging awa na lang nararamdaman niya para sa dalaga. May date ka pa, diba? Iwan mo na lang ako dito. Okay lang ako. Salamat sa pagsama. Seryosong sabi ni Maggie na blanko lang ang reaksyon ng kanyang mukha. Napalingon naman sa kanya si Kenji. Sa tingin mo ba iiwan kita sa ganitong sitwasyon? Gusto mo magpalipas ng oras? Nakangiting tanong ni Kenji. Napatingin din sa kanya si Maggie. Talaga? Sasamahan mo ako? Tanong niya rito. Oo naman. Kailangan mo ilabas yan. Mas mahirap kapag kinimkim mo mag-isa. Kahit nasasaktan ay nagawa pa rin mapangiti ni Maggie dahil sa pagdamay sa kanya ni Kenji. Isinama ni Kenji si Maggie sa paborito nitong tambayan sa may rooftop ng kanyang condo unit. Doon ay malayang maisisigaw ni Maggie ang kanyang nararamdaman at mailalahad ang kanyang mga sama ng loob at saloobin. Beer? Alok ni Kenji. Kinuha namang kaagad iyon ni Maggie. Sino ba namang tatanggi sa beer sa ganitong klaseng sitwasyon ngayon? Sabi ni Maggie, sabay shot. Tinitigan naman siya ng ilang segundo ni Kenji sabay na pangiti. Oh, anong tinitingin-tingin mo dyan? Nagagandahan ka sa akin ano? Pabirong sabi pa ni Maggie. Ayos ka lang ba? Tanong ni Kenji na sa naging seryoso na. Ikaw, kung makita mo yung girlfriend mo na lumabas ng motel na may kasamang ibang lalaki, magiging ayos ka lang ba? Balik na tanong naman ni Maggie kay Kenji. Napaisip naman ang binata. Ako? Hindi kasi ako nagkaroon pa ng girlfriend na seryoso eh. Pero once na magkaroon na, tapos nangyari yan sa akin, siguro, syempre magagalit ako. Sino nga bang magiging maayos sa sitwasyon yun, lalo pa kung mahal na mahal mo yung taong involved? Sagot naman ni Kenji. Sinusubukan kong maging okay. Sinusubukan kong ibaling sa ibang atensyon para hindi ko na maisip yan. Pero, hindi ko kasi akalain magagawa yan sa akin ni Tom eh. Sabi niya mahal na mahal niya ako. Pero kung tunay na mahal mo isang tao, bakit mo nagagawang lokohin siya? Alam ko namang hindi ako ang pangharap sa mga kaibigan niya eh. Sa inyo. Alam kong baduy akong pumorma at boring kasama. Pero sabi niya naman tanggap niya ako. Sabi niya ano pa man ang maging itsura ko, ako lang. Ako lang ang maganda sa paningin niya. Ako lang nag-iisa sa puso niya. Kaya hindi ko maintindihan eh. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Maluha-luhang sabi ni Maggie. Nakakailang bote na rin sila ng beer ni Kenji at hindi na rin namamalaya ni Maggie na lumalalim na rin ang gabi. Alam niyang si Tom ang unang nanlamig sa kanya. Alam niyang si Tom ang unang nagloko. Hindi nga niya alam kung tama ba na kasama niya ngayon si Kenji kayong may nobyo siya. Pero kapag kasi nasasaktan ng isang babae, ay kusa na lang itong nawawala ng pakialam sa sasabihin ng iba. Ikaw, sigurado ako, marami ka na ring nalokong babae. Paano niyo nasisikmura yun? Tanong ni Maggie kay Kenji. Bahagya namang napangisi ang binata. Ako? Kahit itanong mo pa kay Tom ano? Babaero ako, pero kailanman ay wala ko nilokong babae. Napakulot naman ang noo ni Maggie. Babaero ka tapos walang nilokong babae? Paano nangyari yun? Nagtatakang tanong naman ni Maggie.
Nambababae lang ako kapag mga nasa bar, ganun. Pero I never dated anyone. Para sa akin, kapag nakipag-date na ako, ibig sabihin nun, seryoso na ako. Nakikipag-chat ako o nakikipag-usap kung kani-kanino just for fun. At sinasabi ko na sa kanila yon sa umpisa pa lang. Ako kasi yung tipo ng lalaki na kahit wala pang ginagawa, mahuhulog ka na kaagad. Kaya naman sa simula pa lang, ay binabalaan ko na sila. I just flirt for fun, para wala akong masaktan. Wow, lakas ah. Gupong-gupo ka talaga sa sarili mo, no? Sabi naman ni Maggie sabay irap. Napatawa naman si Kenji. You want the truth? So yun ang totoo. I admire someone pero minsan temporary lang din. Kasi akala nila yung mga katulad ko, ang hanap din sa babae ay mayaman, sikat, maraming magagarang gamit, may sasakyan, maganda at higit sa lahat sexy. Hindi nila alam, I have my own standards pagdating sa mga babaeng magugustuhan ko. At ako lang nakakaalam nun. Hindi naman namalaya ni Maggie na ilang segundo na pala siya nakatulala sa mukha ni Kenji habang nagkukwento ang binata. Alam niyang likas at natural ang pagiging mayabang nito, pero sa pagkakataong to ay tila ba nakikita niya ang bahagi ng pagkataon nito na may pagkasinseridad. Nakikita niya iyon sa mga mata ng binata at ngayon, hindi niya alam kung anong nararamdaman niya. Biglang tumigil ang mundo niya. O lasing lang ba siya habang binabaybay ang buong itsura ni Kenji? Dala na rin ng kalasingan at dala na rin ng bugso ng damdamin, hindi nila sinasadyang mahalikan ng isa't isa. Sorry. Paghingi ng paumanhin ni Kenji. Marahan niyang idinastansya ang kanyang mga labi sa mga labi ni Maggie. Sa hindi naman malaman-laman na dahilan, may kung anong hangin ang sumapi sa katawan ng dalaga at hindi malamang ito nagbigay ng reaksyon ng pagtuligsa o pagtutol sa ginawang yon ni Kenji. Bagkos ay tumitig pa ito sa mga labi ng lalaki na tila humihiling pa ng isang pagkakataon na muling magdikit ang kanilang mga labi. Alam ni Maggie na lapat at tama na siya ng alak, ngunit malinaw pa rin sa kanyang diwa ang nangyayari. Malaya pa rin niyang pinahintulutan ng bawat bagay o aksyon na gawin sa kanya ni Kenji nang walang kasamang pamimilit at ganun din naman si Kenji. Sigurado pa rin siya sa kanyang sarili, sa kanyang ginagawa at alam niyang gusto niya ito at hindi lamang dahil sa kasalukuyang kahinaan ngayon ng damdamin ni Maggie. Sa kabilang banda, sa paghingi ni Kenji ng paumanhin ay hindi na sinagot pa ni Maggie bagkos sumunod na lang siya sa pinag-uutos ng kanyang isip at sa bawat paggalaw ng direksyon ng katawan ni Kenji hanggang sa tuluyan na muli nilang mahalikan ng isa't isa. Sa pagkakataong ito ay mas agresibo, mas mabilis, mas kapanapanabik. Tumayo pa nga sila doon nagtuloy sa kwarto. Kailanman ay hindi na ibibigay ni Maggie ang kanyang pagkabirin kay Tom. Kahit panobya niya ito. Hindi niya rin alam kung bakit at hindi niya maintindihan kung bakit nagtitiwala naman siya sa kanyang nobyo. Pero pagdating sa ganong bagay ay tila biglang nawawala. Tapos ngayon ay kusapan niya itong ibinigay kay Kenji. Naiilang araw pa lang niya nakilala. Tapos kinaiinisan pa niya. Hindi na rin niya alintana kung itong unang pagkakataon na gagawin niya ito dahil ang gusto lang niya ngayon ay gawin ito kasama si Kenji. Wala nang ang salita pang lumabas sa kanilang mga bibig. Bagkos, hinayaan na lamang ni Maggie na si Kenji nang kumilos para sa kanya hanggang sa tuluyan na nga nilang naangkin ang katawan ng isa't isa. Kinabukasan ay napabalikwas naman si Maggie sa bangon nang marinig niyang may kumakalampag sa labas ng pinto ng kwarto ng kanyang kinaroroonan. Ni hindi niya na alam kung anong oras na, basta nararamdaman niya na lang na masakit ang kanyang ulo at maging ang kanyang buong katawan. Nararamdaman din niya na wala na siyang saplot sa katawan nang unti-unti siyang bumaba sa higaan. Pero pagtingin niya sa kama ay nakita niya na may katabi siya. Nataranta niyang hinila ang kumot at ibinalabal sa hubong katawan niya. Anong nangyari? Napabulala siya sa kanyang sarili dahil hindi niya talaga matandaan kung anong nangyari sa nagdaang gabi. Bahagyan niya pang kinusot-kusot ang kanyang mga mata at tumingin sa kanyang katabi.
Lalo namang dumagundong sa kaba ang kanyang dibdib nang makita niyang lalaking kanyang katabi. Tulog na tulog ito at humaharok sa hambing. Kenji? Mahinang bulalas ni Maggie sa kanyang sarili. Pilit niyang tinandaan ang mga nangyari kagabi. Napasabunot pa siya sa kanyang buhok at nang maalala niya ay napakagat na lamang siya sa kanyang pang-ibabang labi. Shucks! Hindi maaari ito! Napabalikwas siya nang biglang tumunog ang cellphone niya. Dali-dali niya itong nilapitan at kinuha sa may mesa sa tabi ng kama. Tom? Mas lalong nagpanik si Maggie na makitang si Tom ang tumatawag. Hindi niya malaman kung sasagutin ba niya ito o hindi. Bumabalik na naman kasi yung nangyari. Yung nakita niya kahapon. Nangibabaw pa rin ang ginawang panloloko sa kanya ni Tom kasama si Olga, kaya naman minabuti na lamang ni Maggie na huwag na lang sagutin ang tawag na yon. Nagbihis na rin siya ng mabilis dahil ayaw din niyang maabutan pa siya doon ni Kenji. Nang makapagbihis ay nagmarcha na rin siya ng marahan palabas ang condo unit na yon at tuluyan nang iniwan doon si Kenji na mahimbing pa rin natutulog. Pagkaraan ng ilang oras, papasok na sana ng trabaho si Maggie nang makita niya si Tom na naroon at nakaabang sa harap ng kanyang apartment. Maggie, bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Tanong ni Tom kay Maggie. Busy ako eh. At saka, hindi ba ikaw naman tong walang paramdam ng mga nakaraang araw? Ni-text and calls ko, hindi mo masagot. Ano nga bang pinagkakaabalahan mo nung nakaraan, ha? Pagkumpronta ni Maggie kay Tom. Huminga naman ng malalim si Tom at saka nilapitan ng nobya. Mahal, sorry na. Naging busy lang talaga kami ni Daddy lately. Hindi naman to issue sa atin dati, diba? Sorry na. Pagpapaamo pa ni Tom. Ngunit nanatiling nakatayo at mapagmatigas si Maggie. Sa loob-loob niya ay natatawa na nga lang siya sa kasinungalingang ito ni Tom, na huling-huli na ay nagagawa pa rin kumilos na para bang walang nangyari. Sige na mahal, halika na. Babawi na ako ngayon. Sine, gusto mo? Tara, treat ko. Nakangiti pang alok ni Tom. Sumagot naman si Maggie. Maghiwalay na tayo, Tom. Yun ang gusto ko. Nanlaki naman ang mga mata ni Tom at napakunot pa ang noo sa hiling na yun ni Maggie. Hindi siya makapaniwala na masasabi nito ng nobya niya kaya naman nag-usisa na siya. Mahal, ano to? Prank? Bakit ka makikipaghiwalay eh? Wala naman akong ginagawang masama. Ano bang problema? Pag-usapan natin. Hindi yung padalos-dalos ka kung magdesisyon. Sagot naman ni Tom. Bahagya namang umisi si Maggie tsaka kinuha ang cellphone niya. Eto. Huwag mo sabihin sa akin hindi ikaw yan. Kasama mo si Olga sa motel na yan. Anong ginagawa niya dyan? Sinubukan kitang tawagan ng mga oras na yan. Pero tiningnan mo lang ang phone mo. At saka ibinabaha na para bang wala kang pakialam. Anong namamagitan sa inyo ni Olga? Matapang na tanong ni Maggie. Pigil-pigil din niya ang kanyang mga luha sa puntong ito dahil ayaw niyang isipin ni Tom na mahina siya at isa siyang malaking kawalan. Natameme naman si Tom nang mamasdan niya itong litratong yon. Hindi niya nga maitatanggi na siya ang lalaking yon at iyon din ay si Olga dahil may hawak ng ebidensya si Maggie. Bakit? Bakit mo alam yan? Oo, ako nga yan. At si Olga ang babae? Blanco lang ang itsura ni Maggie na nagtatanong. Oo, si Olga nga. Pero wala kaming ginawang masama. Nag-a-unwind lang kami dyan. Wala ka dapat ikabahala. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano dahil totoo ang sinasabi ko. Katwira naman ni Tom. Napangisi at napailing na lang si Maggie. Okay. Ngayon na narinig ko na ang mga walang kwento mong dahilan at katwiran. Sa palagay ko'y wala na ang pag-asa na madadagdagan pang 3 buwan nating relasyon. Relasyon na puro kalokohan. Kaya lubayan mo na ako. Dahil break na tayo, Tom. Matapang na sabi ni Maggie. Wala na rin nagawa pa si Tom dahil kilala niya ang dalaga. Kapag ito na nagdesisyon, wala nang makakapigil pa sa kanya.
Taas noon namang umalis si Maggie at tuluyang nakipaghiwalay kay Tom. Masakit at mahirap pero kailangan niyang tiisin. Kailangan niyang kayanin at kailangan niyang malampasan. Hindi pa naman sila ganong katagal ni Tom pero ganito kasi talaga siyang magmahal. Sagad kung sagad, sobra pa sa sobra. Pero kapag nasaktan at natuto, siguradong wala nang dahilan para makipagbalikan pa. Samantala, simula nung may mangyari kina Kenji at Maggie ay hindi na rin nawala pang dalaga sa kanyang isipan. Lalo pa nung malaman niya na siyang nakauna rito sa pamamagitan ng spot ng dugo na naiwan ni Maggie sa kanyang kama. Mas lalong lumalim ang pagkagusto niya sa dalaga. Naikwento na rin sa kanya ni Tom na nakipaghiwalay na sa kanya si Maggie dahil sa kalokohan niya. Pero parang hindi naman lang ito naapektuhan. Para bang walang nangyari kaya ngayon ay napagtanto niyang hindi talaga seryoso si Tom kay Maggie. Hindi pa rin nagpaparamdam si Maggie sa kahit na kanino sa kanila. Ngunit magpaganon pa man, hindi ibig sabihin noon ay nakalimutan na rin niya ang nangyari sa kanila ni Kenji. Yun ang bagay na pilit man alisin ni Maggie sa kanyang isip ay hindi niya magawa. So, ano ng plano mo ngayon na wala na kayo ni Tom? Tanong ni Pamo kay Maggie. Wala. Wala na siya sa buhay ko. Kaya wala na akong plano. Sa ngayon, uunahin ko muna ang posibleng promotion sa akin ni Sir Rigor. Sarili ko naman ang iisipin ko na sana pala matagal ko nang ginawa. Uwi ka naman ni Maggie. Ngayon ay wala na siyang kahit na ano pang koneksyon kay Tom, maging kay Kenji. Makalipas ang 2 buwan, natanggap na rin ni Maggie ang promotion na matagal niya nang hinihintay. Siya ang inatasan na maghawak ng prestiyosong catering services at ang pinaka-head ng dining crew. At ang kauna-unahang event na hahawakan ngayon ni Maggie at ang kanyang team ay ang bonggang engagement party ni na Tom at Olga. Noong nag-inquire pa lang si Olga sa kanya ay ayaw na sana niyang tanggapin. Ngunit ayaw naman niyang isipin ng babae na bitter pa rin siya hanggang ngayon. Kaya naman naging professional na lang siya at tinanggap ang malaking event na yon. Simula na maghiwalay sila ni Tom ay ngayon lang muli sila nakita. At saktong sa engagement party pa niya kasama ang ibang babae. Hindi na rin naman ganong kaapektado dito si Maggie. Dahil ang totoo, si Kenji ang nasa isip niya ngayon. Sinubukan niyang kalimutan ng lalaki pero naiinis siya sa kanyang sarili dahil hindi ito magawa. Habang si Kenji naman ay gustong-gusto na siya talagang puntahan o kausapin noon pa lang. Pero hindi niya magawa dahil bigla na lang siyang nakaramdam ng pagkatorpe. O takot na hindi naman siya ganito dati. Nasaan ang singsing ko? Sino nagnakaw ng singsing ko? Bulalas ni Olga habang aligagang hinahanap ang kanyang mamahaling diamond ring sa kanyang kwarto. Dahil sa lakas ng kanyang boses ay nakuha niyang atensyon ng kanyang fiancé na si Tom at ilang kapamilya kaya dali-dali silang nagtungo sa silid na kinaroroonan ni Olga. Olga, what's wrong? Rinig na rinig ang boses mo sa labas. Ano bang nangyayari? Tanong sa kanya ng ina na si Doña Thelma. Mom, yung diamond ring ko na niregalo sa akin ni Tom nawawala. Andito lang yun at sigurado ako kung sinong kumuha nun. Anas ni Olga. Nagkatingin na naman silang lahat at napakunot ang kanilang mga noo. At nagtataka kung sino ang tinutukoy ni Olga na kumuha ng mamahaling diamond ring niya. Han, huwag ka munang basta-basta magbintang, sabi naman ni Tom. Han, siguradong sigurado ako. Siya lang ang pumasok sa kwarto ko. Siya lang ang pumasok dito. At alam kong posibleng dahilan kung bakit niya magagawa yun. Teka, sino bang tinutukoy mo? Tanong naman ni Tom. Lahat naman sila ay nakaabang sa sasabihin ni Olga. Lahat sila ay naghihintay kung sino bang tinutukoy ng dalaga. Si Maggie! Yung head waitress sa baba. Siya lang pumasok dito sa kwarto ko. Napakunot naman ang noon ni Tom sa pagtataka. Si Maggie? Imposible, sabi naman ni Tom. Dati niyang nobya si Maggie kaya kilala niya na ang dalaga. Alam niya na sa sarili niya na hindi iyon magagawa ng dalaga base sa kanyang pagkakakilala rito. At bakit hindi? Mas kinakampihan mo pa ba siya kaysa sa akin? Pinapalabas mo bang nagsisinungaling ako? Taas kilay na tanong ni Maggie. That's not what I meant. Sige, para makasigurado tayo.
puntahan natin siya sa baba. Paalis na rin natin sila lahat para malaman natin ang totoo. Sa puntong yon ay sabay-sabay na silang nagtungo sa baba upang kumprontahin si Maggie. Kasalukuyan namang nagpapak ng team ni Maggie para sa kanilang pag-alis. Magnanakaw! Malakas na sigaw ni Olga kay Maggie. Napatingin naman ang lahat sa kanya. Maging si Maggie ay nabigla sa tawag sa kanya ni Olga. Ha? Nauutal na tugon ni Maggie. Lalapitan na sana ni Olga si Maggie para saktan ito nang pigilan siya ni Tom. Olga, stop! Tanungin natin siya ng maayos. Huwag mo munang pairalin ng init ng ulo mo. Wika naman ni Tom. Gulong-gulo naman ang isip ngayon ni Maggie dahil sa kanilang inaasta kaya nag-usisa na rin siya. Ano po bang nangyayari? At saka bakit niyo po ako tinawag na magnanakaw? Nagtatakang tanong ni Maggie. Tinaasan naman siya ng kilay ni Olga. Bakit? Kasi, ikaw lang naman ang nagnakaw ng mamahaling diamond ring ko na niregalo pa sa akin ni Tom. Kaya ilabas mo ng singsing ko na magnanakaw ka. Baliw ni Olga. Lahat ng mga mata ay na kay Maggie. Maging si Maggie ay hindi pa rin maintindihan ang ibinibintang na iyon sa kanya ni Olga. Wala siyang alam sa sinasabi nito kaya naman nagpakakampante at kalmado lang siya dahil wala naman talaga siyang ginagawang masama. Hindi ko ho alam ang sinasabi ninyo. Inosente ho ako at wala ho akong alam sa ibinibintang ninyo. At kailanman ay hindi ko ho magagawang magnakaw o mangagaw o kumuha ng isang bagay na hindi naman sa akin. Paninindigan ni Maggie. Makahulugan pa ang salita nito na tila pinapatamaan si Olga kaya naman lalong nagalit ang dalaga. Ang kapal din ng mukha mo, no? Ikaw lang ang pumasok sa kwarto ko. Aniya. Oo, pumasok ako doon kasi inutusan mo ako na ilagay ang makeup kit mo sa kwarto mo. Pero wala naman akong kinuha doon. Wala akong ninakaw sa'yo. Mariing sabi ni Maggie. Nilapitan na rin siya ni Olga at saka persahang kinapkapan si Maggie. Pigil-pigil naman siya ng kanyang fiancé na si Tom ngunit malakas ang babae at ayaw papigil. Ano bang ginagawa niyo, Ma'am Olga? Sinabi nang wala sa akin eh. Ilang sandali pa, nang makapkap ni Olga ang bulsa ng pantalon ni Maggie ay doon niya na nakita ang singsing kaya inilabas niya na ito at ipinakita sa lahat. Wala? Wala sa'yo, ha, Maggie? Ano to? Ito ang singsing ko, oh. At tamang hinala ko. Ang nagnakaw nito ay walang iba kundi ang babaeng to. Pamamahiya ni Olga kay Maggie sa lahat. Hindi naman makapaniwala si Tom at alam niyang hindi iyon magagawa ni Maggie. Sa sandaling yon ay natigilan lamang ang lahat na makita nilang may tumutulo ng dugo sa pantalon ni Maggie. At maya-maya pa ay nawala na rin siya ng malay at mabuti na lamang ay mabilis siyang nasalo ni Kenji. Wala nang pinalampas na oras si Kenji at hindi na siya nagdalawang isip pa na dalhin si Maggie sa ospital. Napatingin naman ang lahat sa ginawang yun ni Kenji at kabilang na doon si Tom. Doc, kamusta na po siya? Bakit po siya dinugo? Nauutal na tanong ni Kenji sa doktor nang makitang bumukas ang pinto ng silid at lumabas ang doktora. She's fine. And the baby. Mabuti na lang at nadala kaagad siya dito dahil kung hindi, may posibilidad na makunan siya. Sige po, mauna na po ako at may pasyente pa rin po ako sa kabilang kwarto. Pwede na po kayong pumasok sa loob. Nakahinga naman ng maluwag si Kenji sa sinabi ng doktora, ngunit napaisip sa sinabing buntis si Maggie. Nang makaalis ang doktora ay kaagad na nagtungo na sa loob si Kenji sa silid kung nasaan si Maggie. Ni hindi niya na nga natawagan o nakontak man lang ang isa sa mga malapit na tao kay Maggie para ipagbigay alam ang nangyari sa dalaga dahil nataranta na kaagad siya nang makitang dinugo ang babae at nawalan pa ng malay. Pagkapasok ni Kenji sa loob ng silid ay nadatnan niya doon si Maggie na meron ng malay. Kenji, bakit ako nandito? Ikaw, bakit andito ka rin? Ano nangyayari? Sunod-sunod na tanong ni Maggie kay Kenji. Lumapit naman si Kenji kay Maggie tsaka naupo sa tabi nito. Nawalan ka ng malay kanina nung nasa event ka.
Sobrang putla mo kanina kumpara ngayon na medyo namumula-mula ng mga labi mo. Kwento ni Kenji. Nag-init naman ang mga pisngi ni Maggie at namula rin dahil sa sinabi niya ni Kenji. Maya-maya pa ay muli siya nag-usisa. Nawalan ako ng malay? Takang tanong ni Maggie. Oo. Nung nagkagulo kayo ni Olga at pinagbintangan ka magnanakaw ng singsing niya, bigla ka na lang nawala ng malay at balanse at nahimatay. Mabuti na lang at mabilis ako at nasalukat Ginawa mo yon? Tanong ni Maggie. Oo naman. May iba pa bang gagawa nun sa'yo? Pagmamayabang naman ni Kenji. Napairap na nga lang si Maggie at napailing dahil umiral na naman ang kayabangan ni Kenji. Ilang sandali pa ay nagbago na ang reaksyon ng binata at napuna naman kaagad yun ni Maggie. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Taas kilay na tanong ni Maggie kay Kenji. Hindi alam ni Kenji kung paano ang pag-approach ng tanong kay Maggie. Kung paano niya sasabihin na nagdadalang tao na pala ito. Ngunit sa isip niya ay wala namang masama kung mag-uusisa siya. Maggie? I'm glad you're safe. Panimula ni Kenji sa seryosong mukha. Bigla namang lumuwag ang mga ngiti ni Maggie sa kanyang mga labi. Thank you, sagot naman niya. Ngunit sa susunod na sasabihin ni Kenji ay tila magigimbal ang mundo niya. I'm glad you're safe. And your baby. Pagpapatuloy ni Kenji. Otomatikong nanlaki ang mga mata ng dalaga sa sinabi niya ni Kenji. Hindi niya kasi alam na nagdadalang tao na pala siya dahil ang buong akala niya, yung mga panahon na madalas sumama ang pakiramdam niya ay dala lang ng pagod sa trabaho. Yun pala ay may baby na sa sinapupunan niya. Baby? Anong sinasabi mo? Nagtatakang tanong naman ni Maggie. Nagtaka naman si Kenji. Doon niya napagtantong wala pang alam ang dalaga sa kanyang pagbubuntis. You're pregnant? Hindi mo alam? Kinausap ko ang doktor kanina nung tiyanak ka niya. Ang sabi niya ay safe ka na raw pati ang baby dyan sa tiyan mo. Mabuti nga raw at walang nangyari sa inyong masama at hindi ka nakunan. Paliwanag ni Kenji. Sandaling umiwas ang tingin si Maggie at sandaling napaisip. Kung tunay nga na nagdadalang tao siya, ang posibleng maging ama lang nito ay walang iba, kundi si Kenji. Si Kenji na kasi ang una at huling nakagalaw sa kanya at wala nang iba pa. Kaya hindi niya alam kung paano sasabihin sa binata. Ilang sandali pa ay muli siyang tumingin kay Kenji. Sigurado ka ba? Baka naman mali lang pagkaintindi mo sa sinabi ng doktor. Gusto kong malaman. Mula sa doktor mismo. Nung pagkasabi yun ni Maggie, sakto naman na bumalik doon ang doktor na tumingin kanina sa babae. Miss Maggie, nakalimutan ko palang ibilin dito kay Mr. ang reseta ng vitamins at pampakapit na maaari niyong bilhin kapag na-discharge na kayo ngayon. Bungad ng doktor. Doon ay tuluyan na nga napakunot ang noon ni Maggie. Pampakapit, Doc? Paki-explain nga po sa akin kung bakit ako nawala ng malay at nahilo at saka dinugo. Nauutal na katanungan ni Maggie. Miss Maggie, hindi niyo ba alam na buntis kayo? Actually, 6 weeks na. Masyadong masela ng iyong pagbubuntis kaya ina-advise ko rin sa inyo na bawasan niyo muna ang iyong trabaho kung meron kayong mga physical work, stress, at higit sa lahat ay puyat. Kaya ito yung mga vitamins na huwag niyong kakalimutang bilhin dahil ito ang pinakakailangan ninyo. Mister, sa inyo ko na ho ito ibibigay para kayo na pong magpaalala kay Mrs. Mag-iingat kayo lagi, ha? Ingatan niyo si baby. Sabi ng doktora at saka lumabas na ng silid. Doon ay tuluyan na ngang napagtanto ni Maggie na nagdadalang tao nga siya. Malalim siya nakatingin sa mga mata ni Kenji nang may halong takot at pangamba. Takot na buhayin mag-isa ang bata at pangamba na baka kapag sinabi niya kay Kenji na siyang ama ng bata ay hindi siya panindigan ito. Kaya naman nagtatalo talaga ang isip ni Maggie kung ano ba dapat ang kanyang gagawin. What are you thinking? Congratulations, magkakababy ka na.
Nakangiting bati ni Kenji kahit sa loob-loob niya ay gusto niyang malaman kung sino ang ama. Dahil base sa sinabi ng doktora kanina na almost 6 weeks na ang siya ni Maggie, posibleng siyang ama noon dahil halos ganon na din katagal nung huli nilang pagkikita at nung may nangyari sa kanilang dalawa. Ngunit dahil hindi pa naman siya sigurado ay ayaw muna niyang umasa. Thank you. Actually, hindi ko talaga alam na buntis ako. Sandali silang natahimik at napatingin sa isa't isa. Talaga? Maari ko bang malaman kung sino ang ama? Tanong naman ni Kenji. Natahimik naman si Maggie sa tanong na iyon. Hindi ko naman pwedeng sabihin na hindi ko alam. Kahit alam ko naman sa sarili ko na ikaw lang. Ikaw lang nakasipin ko sa loob ng 6 na linggong yon. Pagtatapat ni Maggie. Ang inaasahan ni Maggie na magiging reaksyon ni Kenji na hindi ito matutuwa o hindi sasang-ayon, kabaligtaran no na nakikita niya ngayon. Tila lumiwanag ang mukha ni Kenji sa sinabing iyon ni Maggie. Nakaramdam pa nga ito ng tuwa na malamang posibleng siyang ama ng bata. Ibig mo sabihin, ako ang ama? Ako ang ama ng batang nasa sinapupunan mo? Tanong ni Kenji na nangungusap pa ang mga mata. Tumango naman si Maggie. Wala rin namang dahilan para itanggi o itago niya iyon. Kung totoo man ang nagbungang nangyari sa kanila ni Kenji nung gabing yon, ay hindi naman siya ganoong kasama upang hindi ito aminin sa lalaki. Na kay Kenji na yon kung tatanggapin ito o hindi. Basta para kay Maggie, ano man ang maging desisyon ni Kenji ay itutuloy niya ang kanyang pagbubuntis at gagawin ang lahat para maging isang mabuting ina sa kanyang magiging anak. Oo, pero hindi naman kita inuobligan na panagutan mong bata at paninindigan mo kaming dalawa. Siyempre, may sarili ka pa rin namang buhay at sigurado akong hindi mo palubos na na-enjoy ang pagkabinata mo. Kaya kung pipiliin mo na hindi kami piliin, huwag kang mag-alala. Nauunawaan ko. Ayos lang sa akin. Kasi hindi mo naman kami obligasyon at ginawa lang naman natin yun nang walang feelings. No love. Paano ko sabihin kung meron? Dugtong ni Kenji kay Maggie. Nagsalubong naman ang mga kilay ni Maggie. Ano meron? Na may feelings ako. Siguro ikaw wala. Pero ako, I made it sincerely. Hindi basta ginawa lang. Hindi lang dahil malungkot ka that time. Hindi lang dahil nakainom tayo. Normal na normal ang pag-iisip ko nun. At alam kong ginagawa ko. Kung hindi ko gustong ginagawa ko, dapat di na ako tumuloy. Mabilis kasi ako manawa at kapag nararamdaman ko yon, tinatapat ko na kaagad ang babae. Pero since gusto kita, gusto talaga kita. Like, I want to know you more after that night. Tinuloy ko. Ginawa ko. And you had my respect since that night. You deserve that respect. Kaya kung sa tingin mo o kung nararamdaman mo na hindi ko pananagutan ng bata, well, you're totally wrong. Kahit na hindi na natin ipa-DNA test yan eh. Dahil sigurado naman ako akin yan. Handa ako kayong panagutan. Handa ako kayong panindigan. Handa akong iwan ng buhay na kinasanayan ko na puro pasarap para kayo naman ang pagtuunan ko. Alam kong may duda ka pa ngayon. Pero Maggie, handa akong patunayan ang sarili ko sa'yo. Magiging mabuti akong asawa at ama sa inyong dalawa. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na magpakilala sa'yo. At makilala ka. Promise. Hindi mo pa nakikita ang tunay na ako. At malayo sa Kenji na nakilala mo nung una tayong magkita sa restaurant. Just please, give me a chance. Pag-amin na ni Kenji.
Hindi naman makapaniwala si Maggie sa mga sinasabing iyon ni Kenji sa kanya. Hindi siya makapaniwala na ganong katapang si Kenji, na ganong kalakas ang kanyang loob, na isang tunay na lalaki na may prinsipyo at paninindigan na kailanman ay hindi niya nakita kay Tom. Kaya rin siya natakot noon na isuko kay Tom ang kanyang pagkabirhen dahil sa responsibilidad na hindi kayang pangatawanan ng dati niyang nobyo. Pero ngayon kay Kenji, yung akala niya na ito pang mas masama kay Tom, ay halos kabaligtaran pala ng lahat. Ibang-iba si Kenji at kitang-kita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Kung hindi lang sana ako naduwag na muli kang puntahan at kausapin, di sana'y sabay na nating inalagaan ang baby natin dyan sa tiyan mo. Sana hindi ka na dinugo at hindi na nalagay sa alanganin ng buhay ng bata. Ayaan mo, simula ngayon, hindi na ako aalis sa tabi ninyo. Kasama niyo na ako araw-araw at sisiguraduhin ko na laging kaligtasan ninyo. Aalagaan kita dahil ito rin naman ang gusto kong mangyari noon pa man. Pero bago yon, Maggie, kapag maayos ang pakiramdam mo, pwede ka bang mayayang makadate? Diretsang tanong naman ni Kenji. Tila nga umurong ng dila ni Maggie at hindi na nakapagsalita pa dahil sa isip niya, ang sarap palang damhin kapag alam mong totoo at tunay ang mga naririnig mo. Ang sarap pala sa pakiramdam, yung part na parang mas mahal ka ng lalaki kaysa sa pagmamahal mo sa kanya. Kay Tom ay natuto na siya. Mabuti na lang at hindi niya ibinigay lahat. Ngunit kung usapang pagmamahal lang din naman, ay masasabing mahal na mahal niya talaga si Tom. Na halos ikabaliw niya na. Ito na lamang pinakamabait na lalaki sa kanyang paningin. Pero, isa pala yung malaking pagkakamali kaya naman nagpapasalamat pa rin siya at nalaman niya na at natuklasan ang tunay na kulay nito. Sa kabilang banda, sumagot na rin si Maggie sa tanong na iyon ni Kenji sa kanya. Date? Hindi ba sabi mo you never dated someone? At kapag may niyaya ka na, ibig sabihin nun ay gusto mo nang magseryoso? Wika naman ni Maggie. Napangiti naman si Kenji. Naaalala mo pala yun? Tama. At gusto ko na magseryoso sa'yo. Pwede ba? Sinserong tanong ni Kenji. Tanging magandang ngiti na lamang ang naisukli ni Maggie kay Kenji na medyo nahihiya pa. Kaya ang isip ni Kenji ay pumapayag na rin si Maggie sa alok niya. Nang sumunod na araw katulad ng ipinangako ni Kenji kay Maggie, hindi na ito umalis sa tabi ng kanyang mag-ina. Nag-date nga sila ng dalaga at kinilala pa ang isa't isa. Sa paglipas ng buwan ay lumaki na rin ang tiyan ni Maggie at unti-unti na nahahalata ang kanyang baby bump. Paminsan ay doon na rin tumitigil si Kenji sa apartment ni Maggie. Pero ngayon ay handa niya ng ibahay ang dalaga. Maggie, doon ka na magstay sa bahay. Mag-isa lang naman ako doon. At para hindi ka na rin magbayad pa ng upa. Alok ni Kenji. Nag-isip naman si Maggie. Hindi ba nakakahiya? Tanong ni Maggie. Napatawa naman si Kenji. Bakit ka naman mahihiya? Sooner or later, asawa na kita. Natahimik naman si Maggie. Oo, Maggie. Tama ang narinig mo. Papakasalan kita. At bahagi yun ng pagiging magulang natin sa ating magiging anak. I want to marry you, sabi ni Kenji. Alam mo, Kenji, aaminin ko. Noong una, sobrang inis talaga ako sa'yo. Sobrang yabang at hangin mo. Tapos, trip mo pa ako at pinahirapan. Kulang na lang ay isinumpa kita nun. Pero nagbago yun nung nasa ospital na tayo. Nung ipinakilala mo ng sarili mo. Nang simula mo ipakilala ang sarili mo sa akin, doon pa lang nakuha mo na ako. Iba ka pala. Iba sa nakilala ko na bastos at walang modo. Iba ka sa mga nakilala kong ang alam lang ay manloko. At sana nga hindi ka ganon. Sana nga hindi ka nila katulad. Dahil Kenji, sa mga oras na to, handa na ako ulit.
Handa na ulit akong sumugal. Handa na ulit akong kumilala. At handa na ulit akong magmahal. Kenji, marami ako natutunan sa naging relasyon namin ni Tom. At hinihiling ko na sana hindi mangyari sa atin ang mga nangyari sa amin kung bakit ako nakipaghiwalay sa kanya. Masarap ako magmahal, Kenji. Pero kapag nasaktan, mahirap nang ibalik ang pagmamahal at tiwala. Hindi ko pa man masabi na mahal kita. Pero naniniwala ako habang nagsasama tayo, unti-unti ko rin yung mararamdaman. Hanggang sa tuluyan ko nang sabihin, mahal na mahal din kita, Kenji. Hinaplos ni Kenji ang pisngi ni Maggie. And I promise na magiging mabuti at responsableng asawa ko sa'yo at ama sa ating magiging mga anak. At ngayon, confident ako sabihin sa'yo, mahal na mahal kita, Maggie. Mahal na mahal. Sabi naman ni Kenji. Sa sandali yun ay pumayag na rin si Maggie na doon tumira kay Kenji. Mas naging maayos naman ang kanyang sitwasyon at nakikita niya araw-araw ang pagiging mabuting asawa sa kanya ng binata. Samantala ng sumunod naman na araw, habang papasok noon sa clinic sina Kenji at Maggie para sa huling check-up, ay sakto naman na nakasalubong nila sina Tom at Olga na kagagaling lang din sa loob. Napahinto sila at nagkatinginan. Tom! Paunang bati ni Kenji sabay ngiti sa kanyang pinsan. Bro! Nakangiting bawi naman ni Tom. Simula nga na mabalitaan ni na Tom na buntis si Maggie at si Kenji ang ama, ay tila naglaylo na rin ito sa kanyang pinsan. Ayaw na rin naman kasi ni Olga na pagtatalunan pa nila ni Tom ang nakaraan at ang mga bagay na patungkol kay Maggie kaya iyon na rin ang kanilang pilit na iniiwasan. Napatingin naman si Olga sa namimilog ng tiyan ni Maggie. Kabuanan mo na? Tanong naman ni Olga. Kahit nagkaroon sila ng hindi magandang pinagsamahan, pinili pa rin ni Maggie na makipagkapwa-tao kay Olga. Oo, kabuanan ko na. Magkakaanak na kami ni Kenji. Ikaw? Kaya ka ba nandito dahil buntis ka na? Tas kilay na tanong naman ni Maggie. Wala naman siyang ibang intensyon sa tanong niyang yon. Dahil wala rin naman silang alam sa pinagdadaanan ngayon ng mag-asawang Tom at Olga. Sa kabilang banday, nagkatinginan na lamang sina Olga at Tom. Dahil ang totoo kasi ay tinapat na sila ng doktor na mahihirapan na silang magkaanak dahil sa fertility problem ni Olga. Kaya hindi masagot ng diretsyo ni Olga ang tanong na iyon ni Maggie. Bagkus ay nagpaalam na lamang at tuluyan ang umalis. Makalipas ang isang buwan ay isinilang na nga ni Maggie ang unang supling nila ni Kenji na isang malusog na baby boy at pinangalanan nilang Baby Kenneth. Kinuha sa pangalang Kenji at Margaret. Kamukhang-kamukha mo siya, Kenji. Nasasabik na si Maggie. Medyo mahina pa nga ito dahil sa cesarean section na isinagawa sa kanya. Habang si Kenji naman ay sabik ng mahawakan at makarga ang kanyang uniko iho na tama si Maggie na Xerox copy talaga si Baby Ken ang kanyang amang si Kenji. Oo nga, walang dudang ako talagang ama ni Baby Kenneth. Sagot naman ni Kenji. Bahagya namang tumayo si Kenji at saka hinalikan sa noo si Maggie. Thank you sa lakas ng loob. Sobrang proud ako sa'yo dahil isang ganap na nanay ka na. Isang ganap na nanay ng aking uniko iho. Maluhaluhang sabi pa ni Kenji. Tanging ngiti na lamang din ang isinukli ni Maggie at saka sinambit din ng thank you and I love you. Matapos ang mga pinagdaanan at mga naiwang alaala sa nakaraan, malungkot man o masaya, tunay na love will find ways. Kung hindi ka laan para sa isang tao, gagawa talagang kapalaran na hindi kayo magkatuluyan. At kung may tao nang ipinadala si Cupido para sa'yo, siya na rin ang gagawa ng paraan para matagpuan niyo ang isa't isa at hindi na magkahiwalay pa. Sa kabilang banda, hindi kalaunan ay naikasal na rin sina Kenji at Maggie at ngayon ay nagsasama na bilang isang buo at masayang pamilya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV,
Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!